Naranasan mo na bang uminom sa isang lugar na tila may bantay? Yung tipong bawat tagay mo, parang may matang nakamasid sa dilim bawat halakhak, may kaluskos sa paligid. Ganyan ang naranasan ko sa probinsya ni Lolo. Isang gabi, inimbitahan niya akong uminom sa lumang bahay niya, karaniwang lambanog, simpleng pulutan, at kwentuhang pang-probinsya. Pero may isa siyang bisita, isang babae. Maganda. Tahimik. Hindi uminom. Hindi rin nagsasalita. Yan si Mayla, sabi ni Lolo. Matagal ko nang kainuman yan. Noong una, wala akong pakialam. Pero habang lumalalim ang gabi, bumibigat ang hangin. Kumukurap ang ilaw. Tahol ng tahol ang aso sa labas. At sa bawat lagok ng lambanog, pakiramdam ko may bumubulong sa tenga ko, huwag kang tititig sa kanya. Pero matigas ang ulo ko. Tinignan ko siya. At sa isang kisap mata, ang magandang kainuman na akala ko'y tao ay nilalang na matagal ng patay. Ito ang kwento ng isang tagay na hindi ko na malilimutan habang ako'y nabubuhay. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Carlo sa bayan ng San Isidro, isang maliit ngunit tahimik na baryo sa timog ng Luzon. Isa siyang binatang lumaki sa Maynila, sanay sa ingay ng kalsada, sa mabilisang takbo ng buhay, at sa mundong laging abala. Ngunit ngayong bakasyon, naisipan niyang bumisita sa kanyang lolo Fidel, isang retiradong magsasaka na matagal nang naninirahan sa baryo. Pagbaba pa lang niya ng jeep, sinalubong na siya ng amoy ng palayan at lupa. Hindi tulad ng polusyon sa syudad, sariwa ang hangin dito. Tahimik, maliban sa huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon sa hangin. Sa kabila ng init ng araw, may hatid na lamig sa dibdib ang presensya ng kalikasan. Carlo, apo, sigaw ni Lolo Fidel habang papalapit. May tangkad pa rin kahit may edad na. Puting-puti na ang buhok at kulubot ang balat, pero matikas pa rin ang tindig. Lolo! Masayang yakap ang bati ni Carlo. Pakiramdam niya ay lumambot ang puso niya sa tagpong iyon. Ilang taon na rin mula nang huli siyang bumisita sa probinsya. Habang binabaybay nila ang makitid at maputik na daan papuntang bahay ni Lolo, napansin ni Carlo na tila mas tahimik na ang baryo. Wala masyadong mga bata sa kalsada, at karamihan sa mga matatanda ay nakasilip lang sa bintana. Lolo, parang ang tahimik dito ngayon, puna ni Carlo. Naku, ganyan talaga kapag papalapit ang kabilugan ng buwan, apo. Sinasabing mas mabuting nasa loob ng bahay bago gumabi, sagot ni Lolo habang may ngiting pilit. Napakunot no si Carlo. Hindi niya agad binigyang pansin ang sinabi ni Lolo. Siguro bahagi lang iyon ng paniniwalang probinsya. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng alingasngas ng kahoy sa lumang sahig at bango ng nilulutong adobong manok. Napakasimple ng bahay, gawa sa kahoy at may bubong na yero, napapalibutan ng puno ng mangga, saging, at ilang tanim ni Lolo. May mga antigong gamit sa loob, lumang radio, kahoy na aparador, at isang malaking krusipiho sa dingding. May kakaibang presensya ang bahay, tila may mga matang nakatingin kahit walang tao. Natatandaan mo pa ba tong bahay na to? Tanong ni Lolo. Opo. Dito po ako unang natutong magtirador nung bata pa ako, ngiti ni Carlo. Pero sa kanyang isipan, may gumuguhit na kakaibang pakiramdam, isang malamig na sensasyon sa batok na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sila ni Lolo tungkol sa syudad, sa trabaho ni Carlo bilang graphic designer, at sa kanyang plano sanang magbakasyon ng isang buwan. Dito ka na muna, apo. Pahinga ka. Malayo to sa gulo ng Maynila. Pero mag-iingat ka lang tuwing gabi, paalala ni Lolo. Ano pong ibig niyong sabihin? May mga bagay dito sa baryo na hindi mo maintindihan agad.
Basta't huwag ka nang lumalabas kapag tumahimik na ang mga aso. Napangiti si Carlo pero ramdam niyang may bigat sa mga salita ng matanda. Kinagabihan, habang nakahiga sa lumang kama ng bisita, hindi makatulog si Carlo. Siguro dahil sa katahimikan ng lugar. Sanay siyang may ingay ng sasakyan, barkada, at cellphone notifications. Bigla may tumahol na aso. Isa, dalawa, hanggang sa sabay-sabay na nag-iyakan ang mga aso sa paligid. Tumindig ang balahibo ni Carlo. Naalala niya ang babala ni Lolo, huwag ka nang lumalabas kapag tumahimik na ang mga aso. Ngunit ilang minuto lang, biglang tumigil ang lahat ng aso. Tila nagkaisa silang manahimik. At sa katahimikang iyon, may narinig si Carlo, kaluskos sa labas ng bintana. Tumayo siya, marahang lumapit sa bintana, at sumilip. Wala siyang nakita. Pero may naramdaman siyang presensya, isang mabigat na anino sa paligid. Nang bumalik siya sa higaan, biglang narinig niya ang mahinang pagkatok mula sa pinto ng kwarto. Isa. Dalawa. Tatlo. Lolo, mahinang tanong niya. Walang tugon. Inulit ang pagkatok. Isa. Dalawa. Tatlo. Hindi niya alam kung babangon ba siya o tatakpan na lang ng unan ang ulo. Sa dulo, pinili niyang huwag gumalaw, pikit ang mata, nagbabaka sakaling wala iyon. Pagsikat ng araw, bumalik ang kaswal na sigla ng baryo. Tila walang nangyari kagabi. Si Lolo ay abala sa pagsalok ng tubig sa poso, at ang mga manok ay muling tilaok ng tila walang kamalay-malay sa gabing lumipas. Lolo, may kumatok po sa pinto kagabi, umpisa ni Carlo, habang nagkakape sila. May nakita ka ba? Sagot ni Lolo. Wala po. Pero parang may kakaiba sa labas. Tahimik lang si Lolo. Sa kamarahang nagsalita, hindi lahat ng kumakatok ay tao, apo. Kinahapunan, sumama si Carlo kay Lolo sa palengke. Habang namimili, napansin niya ang mga matang tila nakamasid sa kanya. May mga matatandang tila nagbubulungan habang dumadaan siya. Ang ilan ay hindi siya tinitingnan sa mata. Isa lang ang batang babae ang matapang na lumapit sa kanya. Kuya, ikaw ba yung apo ni Mang Fidel? Bakit? Magaling siya sa pangontra. Huwag kang aalis dito kung hindi mo pa alam ang buong kwento. Bago pa makasagot si Carlo, tinawag na ng nanay ang bata at agad siyang kinaladkad palayo. Sa muling pagbalik sa bahay, parang mas naging madilim ang paligid kahit 5:00 pa lang ng hapon. Nakatingin si Lolo sa kanluran, tila may inaabangan. Bukas, may inuman sa kubo sa may palayan. Sasama tayo. Para makilala mo ang mga taga rito. Umiti si Carlo, sabik na rin makaranas ng tipikal na inuman sa probinsya. Ngunit sa kanyang isip, bumabalik ang mga imahe ng kumakatok sa gabi, ang malamig na simoy ng hangin, at ang batang nagsabing huwag aalis kung hindi pa alam ang buong kwento. At sa unang gabi pa lamang, alam ni Carlo, may tinatago ang baryo ni Lolo. Kinabukasan, maagang nagising si Carlo, dahil sa tunog ng mga palakol at ang amoy ng sinisigang na baboy na niluluto ni Lolo sa kusina. Napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya kaysa sa nakaraang gabi. Sa tingin niya, baka dahil may gagawing inuman mamaya, isang bagay na matagal na rin niyang hindi naranasan. Lolo, sino po ba ang mga kasama natin mamaya? Tanong niya habang sumasalo ng sabaw. Mga kaibigan ko. Matagal na naming ginagawang tradisyon ang inuman bago magkabilugan ng buwan. Masaya yan, sagot ni Lolo habang tinatakluban ng dahon ng saging ang sinaing. Masaya ang usapan nila buong umaga, pero sa gitna ng mga ngiti ni Lolo, may lalim ang kanyang mga mata. Para bang may iniisip siya, may binabalikan.
Kubo sa gitna ng palayan nang dumating ang hapon, nagsimulang dumilim ang langit kahit wala namang ulan. Nakarating sila ni Lolo sa isang lumang kubo sa gitna ng palayan, tila tinayo pa noong panahong Kastila. Gawa sa pawid at kahoy, may mga bangkong kahoy sa labas at isang lamesa sa gitna kung saan nakalatag ang mga pulutan, inihaw na baboy, chicharon, at nilagang mani. Nandoon na ang ilang matatandang lalaki, si Mang Dado, si Kapablo, at si Mang Ernesto. Lahat ay may kulubot na balat, puting buhok, ngunit matatalas ang mga mata. Carlo, apo ko. Bago sa inuman natin, pakilala ni Lolo. Magandang gabi po, magalang nabati ni Carlo. Ngumiti ang matatanda, ngunit iba ang ngiti, parang may tinatago. Ang kanilang mga mata ay parang sinisiyasat siya, tinutunaw sa titig. Ang inuman ay nagsimula ang inuman sa kwentuhan, mga kabataang alaala, pangangaso noon, mga ligawan sa palayan, at mga kwento ng kababalaghan. Si Carlo ay natuwa sa mga tawa at biro. Hindi niya napansin na nakakatatlong tagay na siya ng lambanog. Carlo, sabi ni Mang Dado, alam mo bang dito sa baryo, hindi lang kwento ang mga aswang. Totoo sila. Napangiti si Carlo. Parang urban legend lang po yan, di ba? Umiling si Mang Ernesto. Lahat ng taga San Isidro may nakaharap na. Yung iba hindi na nakauwi. Yung iba hindi na tao ngayon. Napatahimik ang lamesa. Tumingin si Carlo kay Lolo, ngunit ang matanday seryoso lang na nakikinig. May mga palatandaan, iho, dagdag ni Kapablo. Hindi sila umaapak sa lupa kapag gabi. Wala silang anino kapag bilog ang buwan. At ang hininga nila mabaho. Parang nabubulok. Tumawa si Carlo, pilit na pinapawi ang kilabot. Parang pelikula lang po yan. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan. Walang ihip ng hangin, pero parang may aninong dumaan sa kanyang paanan. Babaeng dumating sa kalagitnaan ng inuman, may dumating na babae. Mahaba ang itim na buhok, maputi ang balat, at maganda ang hubog ng katawan. Suot niya'y pulang bestida, at ang kanyang mga mata'y kulay berde na tila kumikislap. Magandang gabi po, malumanay niyang bati. Pwede po ba akong makiupo? Hindi agad nakaimik ang mga matanda, tila nabigla. Si Carlo lang ang nag-angat ng baso. Sige po, upo kayo, alok niya. Lumapit ang babae at umupo sa tabi niya. Mabango siya, hindi ordinaryong pabango kundi amoy mga bulaklak sa gubat. Bumaling siya kay Carlo at mumiti. Carlo, di ba? Tanong ng babae. Napakunot no si Carlo. Kilala niyo po ako. Narinig ko lang sa baryo, sagot niya. Ako nga pala si Aling Mayla. Dito lang ako sa kabilang sapa. Tahimik ang mga matatanda. Si Lolo ay nakatingin lang sa babae, hindi kumikibo. Matamis na usapan habang tumatagal ang gabi, naging mas kampante si Carlo kay Mayla. Magaan kausap, nakakatawa, at tila interesado sa lahat ng kanyang sinasabi. Hindi niya namalayan na siya na lang ang umiinom, ang mga matatanday titig lang sa kanya, habang si Mayla ang kasama niya sa tagay. Ano pong trabaho niyo, Ate Mayla? Tanong niya. Naghahalaman. Mahilig ako sa gabi. Mas buhay ako kapag madilim, sagot niya sabay ngiting may laman. Napatawa si Carlo. Aba, ako rin po. Night owl din eh. Nang matapos ang huling bote ng lambanog, tumayo si Mayla. Mauna na ako. Salamat sa inuman, Carlo. Sige po. Ingat kayo, sagot niya. Ngunit habang papalayo ang babae, napansin niyang tila lumulutang ito. Parang hindi umaapak sa damo. Paglingon niya sa mga matatanda, wala ni isa man ang ngumiti.
Tila nagiging seryoso ang mga mukha nila. Lolo, bulong niya. Si Ate Mayla. Parang hindi siya tao, putol ni Lolo. At hindi siya dapat umupo sa tabi mo. Pagtatanong ni Carlo pag-uwi nila sa bahay, mas maraming tanong si Carlo. Lolo, totoo po bang aswang siya? Tahimik si Lolo habang inilalabas ang isang itim na kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Binuksan niya ito at lumitaw ang mga lumang anting-anting, buntot ng pagi, at pulang tela. Si Mayla ay isang uri ng aswang, ang kainuman. Kakaibang nilalang na ginugustong makihalubilo sa tao gamit ang anyong maganda. Kapag nakuha na niya ang tiwala mo, doon ka niya titirahin. Hindi agad. Dahan-dahan. Para hindi ka makalaban. Bakit niya ako pinuntirya? Tanong ni Carlo. Dahil bago ka. At dahil apo kita. Ang sumpa sa dugong Fidel unti-unting isinulat ni Lolo ang buong kwento ng kanilang pamilya. Noong kabataan niya, siya ay naging bahagi ng isang lihim na samahan, bantay dugo, mga tagapagtanggol ng baryo, laban sa mga nilalang ng dilim. Si Lolo Fidel ang isa sa ilang natitirang buhay mula sa orihinal na grupo. Hindi ako basta-basta nagkaanak. Pinili ko lang ang mapapangasawa ko, dahil hindi pwedeng mahaluan ng dugo ng aswang ang lahi natin, paliwanag ni Lolo. Ako po. Malinis pa ang dugo mo, Carlo. Pero kapag nakipag-inuman ka muli sa isang kainuman, masasalinan ka ng sumpa. Unti-unti kang magbabago. Sa una, madalas na antok, biglang init ng katawan, tapos panaginip ng dugo at mga pakpak. Napalunok si Carlo. Lolo, parang napanaginipan ko yon kagabi. Ang pag-ikot ng gabi naging mas tahimik si Carlo mula noon. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ang lahat o totoo nga. Pero kinagabihan, muling narinig niya ang mga aso, tumatahol, umuungol. At sa pangalawang pagkakataon, tumigil na naman ang lahat ng ingay. May naramdaman siyang halimuyak sa labas ng bintana, hindi mabaho, kundi matamis, para bang amoy ng bulaklak na nabubulok. Pagsilip niya, naroon si Mayla, nakasuot pa rin ng pulang bestida, nakangiti sa kanya. Carlo, bulong nito. Halika. Isang tagay pa. Kinabukasan, bugnot at parang walang tulog si Carlo. Bumabalik-balik sa isip niya ang nangyari kagabi, si Mayla, ang pulang bestida, at ang malamig na bulong sa kanyang bintana. Hindi siya makapaniwalang totoo ang mga kwento ni Lolo, pero hindi rin niya maipaliwanag ang mga nararanasan niya. Habang nagkakape si Carlo sa kusina, napansin niyang hawak ni Lolo ang isang lumang larawan. Luma na ang papel at kupas na ang kulay, pero halatang isa itong grupong may misyon, mga kalalakihang may hawak na buntot ng pagi, sibat na may palaspas, at mga mata na parang sanay sa kadiliman. Ano po yan, Lolo? Tanong niya. Tumingin si Lolo sa kanya, saka iniabot ang larawan. Ito ang orihinal na mga bantay dugo. Kami ang tagapangalaga ng baryo laban sa mga aswang. Napakunot no si Carlo. So totoo talaga lahat? Kwento ng unang kainuman. Nagsimulang magkwento si Lolo habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Dati, noong bata pa ako, meron ding gaya mo. Bago sa baryo. Pinsan ko si Ernesto, anak ng kapatid kong lumipat mula sa Maynila. Naging kaibigan ko siya at tinuring na kapatid. Hanggang sa may dumating na babae si Lila. Maganda, tahimik, laging nasa tabing ilog. Laging nasa tabi ni Ernesto tuwing gabi. Parang si Mayla, sabat ni Carlo. Tumango si Lolo. Pareho ang amoy, pareho ang tingin, at pareho ang layunin, ang maging malapit sa isang may lahing bantay dugo. Ang problema, hindi naniwala si Ernesto.
Hanggang sa isang gabi, nagising kami sa sigawan. Nakita namin siya sa gitna ng palayan, nakaluhod, duguan ang dibdib, at si Lila ay naglalakad palayo, hubot-hubad, nangingintab ang balat, at ang mga matay pula. Paano niyo siya napigilan? Tanong ni Carlo. Hindi namin siya napigilan. Sa totoo lang hindi siya talaga nawala. Naniniwala akong nagbalik siya sa ibang anyo. Binalikang alaala, ang unang pagkatalo, ipinagbawal noon ang inuman kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Kasi dito sila lumalabas, ang mga kainuman, manananggal, sigbin, at mga manggagayuma. Pero masyado ng maraming naniniwala sa siyensya. Kaya unti-unting nawala ang paniniwala sa amin. Dahil doon, pinatay nila si Ernesto, sinundan si Pablo, at ako na lang ang natira. Paano kayo nakaligtas? Usisa ni Carlo. Ito, sabay labas ni Lolo ng isang itak na may itim na kalawang. Itak ng kaliban. Hindi basta kalawang yan, dugo ng aswang na pinatuyo sa buwan. Kapag ito ang tumama sa balat nila, hindi sila agad nakakabalik sa anyong tao. Namangha si Carlo. Totoo pala talaga yung mga kwento ni Lola dati. Akala ko mga kwento lang ng matatanda. Hindi lang kwento. Paalala yon. At ngayon, mukhang binabalikan ka na nila. Panaginip na parang totoo sa sumunod na gabi, napabalikwas ng gising si Carlo sa panaginip na tila hindi panaginip, parang totoo. Nasa gitna siya ng gubat, at naroon si Mayla, nakasuot ng puting saya, kumakanta ng malungkot na awit. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Sa paligid nila, may mga anino sa bawat puno, mga matang pula, mga ngiping matatalas, at huni ng ibong hindi pamilyar. Carlo, bulong ni Mayla, halika na. Pagod ka na, di ba? Isang tagay lang, makakalimot ka sa lahat. Habang papalapit siya, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Lolo, may hawak na itak, nangingitim ang mata, at galit ang mukha. Hindi lahat ng matamis ay totoo, apo. Lumaban ka. Biglang lumiwanag ang paligid. Nagising si Carlo na pawis, nanginginig, at ang kamay niya ay may sugat, galing sa pagkakagat ng kanyang sariling mga kuko. Ngunit ang nakakatakot sa ilalim ng kanyang kama, may baso ng lambanog. Ang nakalipas ay bumabalik kinabukasan, dinala siya ni Lolo sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Dito naninirahan si Aling Mila, isang albularyo na kilala sa buong rehiyon. Matanda na, ngunit malinaw pa ang mga mata, at mahaba ang buhok na puti. Lolo Fidel, bati niya, bakit mo dinala ang apo mo? May tanong kami, Mila. Bumalik na ba ang kainuman? Napatingin si Aling Mila kay Carlo. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, saka lumapit at pinatong ang kamay sa kanyang noo. Napapikit si Mila, tila may nararamdaman. Maya-maya, nagsalita siya, hindi lang bumalik siya ay naglalakad na muli sa gabi. At siya'y gutom. Ang sumpa ng tagay ayon kay Aling Mila, ang kainuman ay hindi basta aswang. Isa siyang nilalang na may kakayahang pakainin ka ng sarili mong takot. Gamit ang inuman bilang paraan ng pakikipag-ugnay, pinapainom niya ang biktima upang humina ang kalooban. Kapag tuluyang nawalan ng gana ang isang tao sa buhay, sa kanya ito binibihisan ng kasinungalingan at saka tatanggapin ang huling tagay. Kapag umabot sa pangatlong tagay na siya ang nagbigay, anin nila, at ininom mo iyon, magsisimula na ang pagsanib. Napatigil si Carlo. Pangatlo. Kahapon may tagay siya. Dalawa pa, iho, babala ni Mila. Dalawa pa. At wala ka ng ligtas. Paghahanda sa laban dito na nagsimula ang seryosong paghahanda. Sa tulong ni Mila at ng mga natitirang bantay dugo sa baryo, sinimulan ni Carlo ang pagsasanay,
paggamit ng itak ng kaliban, paglalagay ng asin at buntot ng pagi sa paligid ng bahay, at pag-aaral ng orasyon para sa proteksyon. Nalaman din niya na may 3 gabi bago ang kabilugan ng buwan, ang panahon ng pagpapalakas ng kainuman. Kung maiiwasan niyang tumanggap ng tagay mula kay Mayla sa loob ng 3 gabing ito, mawawala ang koneksyon at hindi na siya muling gagalawin. Pero paano kung magpakita siya ulit? Tanong ni Carlo. Saka natin siya haharapin, sagot ni Lolo. Sa araw ng kabilugan, kung di siya umalis tayo na ang maghahanap sa kanya. Ang gabing hindi kumikibo ang hangin sa 3 gabi, nagbantay si Carlo sa may bintana. May hawak siyang buntot ng pagi, suot ang pulang panyo na may orasyon, at sa tabi niya ay may itak. Nakabukas ang kandila ng insenso mula kay Mila. 12:00 na ng gabi, biglang tumigil ang hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. At mula sa dilim may boses na dumaan sa labas ng bintana. Carlo, tulog ka na ba? Kilala niya ang boses, si Mayla. Matamis, mabagal at tila ng akit. Nang hindi siya sumagot, sumunod ang halakhak, hindi masaya, kundi malamig. Hindi mo ako matatakasan, Carlo. Uhaw na ako. Isang tagay na lang bigla, tumunog ang kampana mula sa simbahan. Umalinggaw ito sa buong baryo. At si Mayla ay biglang nawala sa likod ng bintana, para bang tinangay ng anino. Makalipas ang hating gabi, matapos mawala ang presensya ni Mayla sa bintana, bumalik ang hangin sa paligid. Bumubulong ang mga dahon ng puno ng mangga, para bang nagpapasalamat sa pagkakatakas ni Carlo sa 3 gabi. Ngunit kahit pansamantalang ligtas, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa halip, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang pagsasaliksik kinabukasan, dinala ni Lolo si Carlo sa lumang bowl sa silong ng bahay. Inalis nila ang ilang tabla ng sahig, at lumitaw ang isang kahong may kalawang na kandado. Binuksan ito ni Lolo gamit ang lumang susi na lagi niyang suot sa kwintas. Sa loob ay may mga lumang aklat ng Latin at baybayin, mga bala ng asin, bote ng langis ng niyog na hinaluan ng abo, at isang makapal na kwaderno. Dito nakasulat ang kasaysayan ng kainuman, sabi ni Lolo. Isinulat ng unang bantay dugo, si Kapitan Ibarra noong panahon ng Kastila. Binuklat nila ang unang pahina. Ang kainuman ay hindi ipinanganak sa dilim. Siya'y nilikha sa gitna ng hinagpis, sa isang gabi ng pagtaksil. Siya'y babae noon, na iniwang sugatan sa puso, at sa kanyang huling tagay, isinumpa niya ang pag-ibig, isinumpa niya ang gabi. Napakapit si Carlo sa kanyang batok. Kaya ba puro lalaki ang biktima niya? Tumango si Lolo. Lalo na ang mga malapit sa dugo ng mga tagapangalaga. Pinaparusahan niya ang mga inapo ng mga lalaking minsang nagtaksil sa kanya. Ang di maipaliwanag na pagkakataon sa gabing iyon, niyaya ni Lolo si Carlo sa kapilya ng baryo. Tahimik na nagdasal si Lolo sa harap ng imahe ng San Miguel Arcangel, habang si Carlo ay nag-ikot sa paligid. Pagdating niya sa likod ng simbahan, may isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Payat, duguan ang palad, at may hawak na maliit na baso. Kuya Carlo, mahina nitong tawag. Napaatras si Carlo. Sino ka? Si Ate Mayla po, sabi niya, ako raw ang maghatid nito sa iyo, itinaas ng bata ang baso. Isang tagay lang po. Huling-huli na raw. Para matapos na ang sakit. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlo. Lumingon siya kay Lolo, pero wala ito sa paligid. Nang bumalik ang tingin niya sa bata, wala na ito. Naiwan na lang ang baso nakalutang sa hangin, bago biglang bumagsak sa lupa at nabasag. Pagbabadya ng panganib pagbalik sa bahay, dinatnan niya si Lolo na tila hinimatay. Agad niya itong ginising.
Apo, bulong ni Lolo habang umiiyak. Kinuha niya ang pangalan mo. Alam na niya ang buong katauhan mo. Pati kung paano kita wasakin. Nagulat si Carlo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay anak ng mga tagapagtanggol. Ang dugo mo ang kailangan niyang lamunin para tuluyang makapamuhay bilang tao. Kapag nakuha ka niya, wala nang pipigil sa kanya. Ang gabi ng huling tagay dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo, tila nilamon ng takot. Sa gitna ng dilim, nagtipon ang natitirang mga bantay dugo, si Lolo Fidel, Aling Mila, at 3 matatandang lalaki na halos hindi na makalakad, pero matatag pa rin ang mga mata. Naglatag sila ng bilog sa gitna ng palayan, asin, buntot ng pagi, at palaspas na tinahian ng buhok mula sa kambal na puti, isang alay ng pagtalikod sa takot. Narito siya, sabi ni Aling Mila, habang dahan-dahang lumalamig ang hangin. At dala na niya ang huling tagay. Mula sa gitna ng dilim, lumitaw si Mayla. Nakasuot ng itim na saya, ang buhok ay tila alon ng gabi, at sa kamay niya isang gintong baso na may usok ang laman. Carlo, malambing niyang sabi. Isang tagay na lang. Pagkatapos, pwede ka nang makalimot. Wala nang sakit. Wala nang tanong. Wala nang gabi. Lumingon si Carlo kay Lolo. Wala nang tagay ang tatanggapin ko. Ngunit hindi iyon ang sagot ni Lolo. Bagkus, inabot niya ang itak ng kaliban. Huwag mo na siyang tanggihan, Apo. Tapusin mo na siya. Ang labanan, humakbang si Carlo papalapit kay Mayla, ang itak ay mahigpit niyang hawak. Dahan-dahan ang bawat hakbang, habang ang lupa ay tila naglalakad din, sumasabay sa bawat tibok ng puso niya. Ngumiti si Mayla, pero hindi na ito kagandahang ngiti. Ito ay ngiti ng uhaw. Ngiti ng aswang na matagal nang naghintay. Pipili ka pa ba? Tanong niya. Sasaktan mo ako gaya ng ginawa ng ninuno mo. Hindi kita sasaktan, sagot ni Carlo. Pero hindi rin ako iinom. Bago pa makalapit si Mayla, inihagis ni Carlo ang asin sa kanyang mukha. Napasigaw ito, at bumalik sa kanyang anyo, mahaba ang dila, pula ang mata, at may pakpak sa likod. Saka siya sumugod. Nagkauntugan ang katawan nila sa gitna ng bilog. Si Carlo ay sugatan sa braso, pero sa huling sandali, pinagsalubong niya ang itak ng kaliban sa dibdib ni Mayla. Para kay Ernesto. Para sa baryo, sigaw niya. Sumigaw ng ubod lakas si Mayla. Ang boses niya ay parang alulong ng daang aswang, at sa huling hiyaw, nagliyab ang paligid. Naglaho si Mayla sa usok, kasabay ng baso ng tagay na nahulog at sumabog. Pagkatapos ng katahimikan pagkatapos ng laban, dahan-dahang nagbalik ang liwanag sa paligid. Pati ang kuliglig ay nag-ingay muli. Lumapit si Lolo kay Carlo, sugatan din pero nakangiti. Natapos mo ang hindi ko natapos. Ngumiti si Carlo habang inuugasan ang sugat. Hindi lang po ako ang lumaban, Lolo. Kayo po. Si Mila. Lahat tayo. Ang baso sa altar makalipas ang ilang araw, habang inaayos nila ang kapilya, natagpuan ni Carlo ang baso, gintong tagayan, buo pa rin, pero basag ang gilid. Dinala nila ito sa altar, nilagyan ng asin at isinara sa kahon. Hindi pa ito tapos, ani Aling Mila. Pero alam na ng kainuman na dito, hindi na siya makakahanap ng kaharap na inom sa kanya. Paglilinis ng dugo araw matapos ang enkwentro kay Mayla, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa baryo upang isagawa ang isang ritual sa gitna ng palayan, isang panglinis ng dugo, para sa mga lugar na nadungisan ng presensya ng kainuman. Si Carlo, bagamat pagod at sugatan pa, ay pinilit sumama. Kung hindi lilinisin, babalik ang kirot, paliwanag ni Aling Mila.
May mga multong naiwan. Hindi sila kalaban pero nawawala na sila sa daan. Sa paligid ng palayan, naglagay sila ng mga palaspas na pinahiran ng langis, tapos ay sinindihan. Bumuga ito ng usok na mabangong may halong insenso at dahon ng kalachuchi. Maya-maya pa, may narinig silang mga yabag sa loob ng damuhan. Nang tignan nila, isa-isang lumilitaw ang mga imahe ng mga kaluluwa, mga lalaking parang lasing, may hawak pang baso, tulala at naliligaw. Lahat sila ay biktima ni Mayla. Si Kuya Benjo, bulong ni Carlo, nakilala ang isa sa mga espiritu. Tinawag nila ang mga pangalan ng mga kaluluwa. Isa-isa, sinindihan nila ng kandila, at pinakinggan ang kanilang mga huling bulong, mga kwento ng huling gabi, ng huling tagay, at ng pagsuko sa isang kagandahang hindi nila napaglabanan. Hindi kami pinilit, sabi ng isang kaluluwa. Nagpaubaya kami na paiyak si Lolo. Yun ang bitag niya. Ang lambin niya ang lason. Ang tinig ng gabi kinagabihan, habang natutulog si Carlo sa kamalig, ginising siya ng isang pamilyar na tinig. Mahinang bulong kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Carlo, napadilat siya. Walang tao sa paligid, pero malinaw ang tinig. Hindi lahat ng kagandahan ay dapat takbuhan, tumayo siya at lumabas. Sa tapat ng kamalig, nandoon ang batang babae na una niyang nakita, yung nag-abot ng tagay. Ngayon, mas malinaw na ang anyo niya, maputla, may lamat sa pisngi, at may basag na hikaw. Ako si Lyra, pakilala nito. Ako ang una niyang sinapian. Bata ka pa, gulat na sambit ni Carlo. 11 ako nung una niya akong tinabihan. Nang makuha niya ang loob ko, ginamit niya ang katawan ko para makalapit sa mga biktima. Sa bawat tagay, unti-unti akong nawawala. Lumuha si Carlo. Kaya ka pa bumabalik? Tumango si Lyra. Hindi ako makatawid. Kailangan kong ibalik sa pamilya ko ang kwintas na ito. Iniabot niya ang maliit na itim na kwintas na may mutyang bato sa gitna. Nandito ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Kapag naisuli ito sa ina ko, maaapula ang apoy ng mga sumisibol na kagaya niya. Ang ina ni Lyra kinabukasan, sinimulan ni Carlo ang paghahanap. Sa tulong ni Lolo at ng ilang matatanda, nalaman nila na ang ina ni Lyra ay si Aling Rosa, isang babae na matagal nang nagtago sa kabilang baryo matapos mamatayan ng anak 10 taon na ang nakalilipas. Hindi na siya nagpakita mula noon, sabi ni Aling Mila. Parang nabaliw. Lagi raw nitong sinasabi, nandito pa si Lyra. Nakakulong siya sa gabi. Matapos ang mahaba-habang biyahe sa kabundukan, natagpuan nila ang maliit na bahay ni Aling Rosa, halos giba na, pero may usok pa sa kusina. Paglapit ni Carlo, natanaw niya ang isang matandang babae. Tila lanta na ang katawan, nakaupo sa duyan. Aling Rosa, mahinang tawag ni Carlo. Tumayo ito, mabagal. Pagkakita sa kwintas, agad itong lumuhod. Iyan ang suot ng anak ko noong huli ko siyang nakita. Akala ko kinuha siya ng ilog, hindi po. Kinuha po siya ng mas masahol, sagot ni Carlo, pilit nilulunok ang bigat. Iniabot niya ang kwintas. Agad itong kinulong ni Aling Rosa sa palad niya, saka humagulgol ng walang tunog. Umihip ang hangin. Tumahimik ang mga ibon. At mula sa madilim na likod ng bahay, isang liwanag ang dumaan, ang kaluluwa ni Lyra, kumakaway, nakangiti, bago tuluyang naglaho. Salamat, bulong ni Aling Rosa. Naitawid mo ang anak ko. Ang pangakong tahimik pagbalik nila sa baryo, tila mas maliwanag na ang gabi. Ang mga punong dati ay nag-uunahan sa pag-ungol ay ngayon ay parang natutulog na lang. Walang kabog ng kung anong nilalang, walang mga matang nakasilip sa dilim.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumabagabag kay Carlo. Lolo, talaga bang tapos na ito? Umiling si Lolo. Ang kainuman ay hindi isang nilalang lang. Isa siyang sumpa. At minsan, kung saan may puso ng sugatan, doon siya sumusulpot. Tulad ng sakit ng pag-ibig. At habang may gabi, may pagkakataon siyang bumalik. Pagpapatuloy ng bantay sa huling gabi, bago bumalik sa Maynila si Carlo, tinipon siya ng mga matatanda sa harap ng kapilya. Ibinigay sa kanya ang itak ni Kaliban, at isang maliit na sisidlan ng langis ng niyog. Hindi ka namin pinipilit, sabi ni Lolo. Pero ang dugo mo ay may tinig na pinapakinggan ng dilim. Ikaw lang ang makakatagal sa mga ganitong kwento. Kahit may takot, tumango si Carlo. Kung hindi ko ito paninindigan, baka ako rin ang maging kwento ng susunod na inumin. Tumawa ang matatanda, pero halatang may paggalang sa kanyang sagot. Ang diwa ng inuman sa kanyang huling gabi sa probinsya, tinawag ni Carlo ang mga batang lalaki sa baryo. Sa ilalim ng punong mangga, naglatag sila ng mga basong plastik, juice lang ang laman, hindi alak. Simulan natin ang bagong inuman, sabi ni Carlo. Walang lason, walang lihim. Kwento lang. Tawanan. At pag may kumatok na di mo kilala, wag nang buksan. Panghuling multo sa kanyang panaginip bago bumalik sa Maynila, nagpakita si Mayla. Hindi na ito nakakatakot. Nakatayo lang ito sa likod ng isang punong kahoy. Maganda pa rin, malungkot ang mga mata. Hindi ikaw ang dahilan ng sumpa, Carlo, anya. Ngunit ikaw ang pipigil sa iba. Tumalikod dito at tuluyang naglaho. Lumipas ang 6 na buwan mula nang iwan ni Carlo ang probinsya ni Lolo. Bumalik siya sa Maynila, dala ang bigat ng mga alaala, at ang aral na ang kagandahan ay hindi laging ligtas, at ang gabi hindi lang para sa pahinga, minsan, ito'y larangan ng digmaan. Buhay sa syudad sa lungsod, muling yakap ni Carlo ang kanyang normal na buhay, trabaho, kaibigan, at ang malamig na gabi sa kondo unit. Pero kahit gaano siya kaabala, hindi niya mawaglit ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Tuwing umuulan, tila may halimuyak ng basang damo sa kanyang sala. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, parang may aninong dumadaan sa salamin ng bintana. Hanggang isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Carlo, bumalik ka. Text ni Aling Mila. Wala nang dagdag na paliwanag. Ngunit sapat na yon para bumalik ang lahat ng kilabot. Balik probinsya, walang inaksayang oras si Carlo. Sumakay siya ng unang biyahe pa uwi, dala ang itak ng Kaliban, ang langis ng niyog, at ang kwaderno ng bantay dugo. Sa bawat kilometro ng daan palapit sa baryo, parang humihigpit ang dibdib niya. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ni Aling Mila sa may puno ng akasya. Malamlam ang mukha nito. Naulit, sabi niya. Pero ngayon, mas mapanganib. Ang baryong tahimik muli, iba na ang baryo. Tahimik muli, pero hindi na ito ang katahimikan ng kapayapaan, ito'y katahimikan ng takot. 5 na ang nawawala sa loob ng 2 linggo, kwento ni Lolo, habang iniinom ang salabat. Pero hindi na babae ang multo. Lalaki na. Napakunot ang noo ni Carlo. Lalaki. Matipuno. Mapula ang mata. At ngayon, hindi na tagayang inaalok, kundi sigarilyo. Bagong mukha ng sumpa sa gabing iyon, piniling magronda ni Carlo sa paligid ng baryo. Nagkubli siya sa madilim na bahagi ng eskinita, malapit sa tindahan ni Aling Pining. Walang tao. Hanggang sa biglang may bumagsak sa harap niya, isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim, may hawak na kaha ng sigarilyo. Ayos ka pre, tanong ng estranghero. Yossi.
Napatingin si Carlo. Mapula ang mata. Ngumiti ito, para bang pamilyar, ngiti ni Mayla. Ano ng pangalan mo? Tanong ni Carlo. Dondon, sagot nito. Dati akong sundalo. Ngayon kainuman mo. Hindi na nakatiis si Carlo. Agad niyang inilabas ang langis ng niyog at isinaboy sa katawan ng lalaki. Napaigta dito, lumitaw ang balat na parang kaliskis, at nagliwanag ang mga mata sa pula. Hindi mo na ako matatakasan, Carlo. Ako ang bagong mukha ng gabi. Paglalantad ng bagong kainuman agad na nagtipon ang matatanda ng baryo. Sa ilalim ng punong mangga, isinagawa nila ang pagtukoy sa kalikasan ng bagong kainuman. Sa tulong ng lumang aklat, napag-alaman nilang si Dondon ay dating sundalo na pinaslang sa baryo 10 taon na ang nakaraan, pinagbintangang ng molestya ng dalagang anak ng kapitan. Ngunit sa likod ng kasong iyon, may mas madilim na lihim, ginamit siya bilang alay ng isang sekta upang mapigilan ang sumpa ni Mayla. Ngunit ngayon, bumalik siya. At dala niya ang paghihiganti ng lahat ng inalay. Ang araw ng pagpipili iminungkahi ni Lolo na isagawa muli ang araw ng pagpipili, isang sinaunang seremonya kung saan pipili ang espiritu ng kanyang susunod na tagapagmana o kalaban. Gamit ang inukit na mesa ng mga ninuno, tinipon nila ang mga batang lalaki sa baryo. Lahat ay pinaghawak ng baso, pero ang isa lang ang kusang mababasag sa kamay. Ngunit laking gulat ng lahat ng ang baso ay mabasag sa kamay ni Nico, ang 7 taong gulang na anak ng magbubukid. Hindi siya ang dapat, sigaw ng ina nito. Hindi siya ang tagapagmana, bulong ni Carlo. Siya ang susunod na target. Ang paghahanda sa laban gamit ang itak ng kaliban at ang karunungan sa aklat ng bantay dugo, sinanay ni Carlo ang mga kabataan ng baryo. Ginawa nilang armas ang asin, palaspas, langis, at pananampalataya. Hindi para pumatay, kundi para harapin ang nilalang sa gabi at tapusin ang sumpa. Sa piniling gabi ng kabilugan, muling nagtagpo si Carlo at ang bagong kainuman, si Dondon, sa gitna ng palayan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Carlo. Dahil pinili mo siyang kalabanin, sagot ni Dondon. Kaya ngayon, kahit saan ka magtago, may bagong anyo ang dilim. Hindi lang ako. Hindi lang si Mayla. Mas marami pa kami. At lahat sila, naghihintay lang sa isang baso o isang sigarilyo. Paglaban sa bagong anyong dilim sumiklab ang labanan. Sumugod si Dondon sa bilog na palaspas, pero pinigilan siya ng langis sa lupa. Mabilis si Carlo, ngunit mas mabilis ang kalaban. Sa huling saglit, bago siya masapol, humarang si Lolo, isinakripisyo ang sarili. Napahiyaw si Carlo. Hinampas niya ng buong lakas ang itak sa dibdib ni Dondon, habang isinisigaw ang pangalan ng lahat ng inalay sa baryo. Sa huli, muling sumiklab ang katawan ng kainuman. Kasabay ng apoy, umulan ng abo sa buong palayan. Isa-isang nagliwanag ang mga kaluluwa, mga dating nawawala, mga multong naglalakad. At si Lolo nakangiti habang unti-unting nagiging abo. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang laban kay Dondon, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit habang abala si Carlo sa paglilinis ng mga gamit ni Lolo, may natuklasan siyang lihim, isang lihim na magbubukas sa pinagmulan ng sumpa, at kung bakit si Lolo ang palaging nasa gitna ng bawat kwento. Ang aklat sa loob ng aklat sa lumang bowl ni Lolo, nakatago ang isang itim na kwaderno, nakabalot sa supot ng balat ng kambing. Wala itong pamagat, pero sa unang pahina nakasulat, bayo ng dugo, tagong alak alaala na Lolo Isagani. Napakapal ng kwaderno, at bawat pahina ay may larawan ng bote, pangalan ng alak, at isang babala, uminom ng may layunin. Dahil may tagay na gumigising ng multo. Nagulat si Carlo.
Isa pala si Lolo sa Bantay Inumin, isang sinaunang lihim na orden ng mga manggagamot na gumagamit ng alak bilang tagapag-ingat ng kasaysayan, kapangyarihan, at kaluluwa. Ang espiritu sa bote ayon sa kwaderno, hindi basta-basta ang mga ginagawang alak ni Lolo. May 3 klase ito: alak ng kalinawan, ginagamit tuwing may nawawala sa sarili o tinatamaan ng masamang espiritu. Alak ng katotohanan, ibinibigay sa mga nilalang na nagtatago ng lihim. Kapag nainom, napipilitang magsabi ng totoo. Alak ng alaala, pinakadelikado. Kapag nainom, muling binubuksan ang isang alaala mula sa nakaraan, kahit anong sakit pa ang dulot nito. Habang binabasa ni Carlo, napansin niyang nakalista rin doon ang pangalan ni Mayla, may katabing marka, tagay ng bawal. Ang alak ng Mayla nakasulat sa kwaderno ni Lolo, may isang bote akong tinago, hindi para inumin kundi bantayan. Ito ang tagay ni Mayla. Isang alak na hindi dapat tikman inuman. Dahil ito ang simula at wakas ng kanyang anyo. Kapag nabuksan, muling gigisingin ang kanyang kagandahan, at ang lahat ng kaluluwang nasilo niya ay babalik sa daigdig. Biglang napatigil si Carlo. Sa isang sulok ng aparador, may natagpuan siyang maliit na bote, balot ng alambre, may kandado, at may papel na may tatak ni Lolo, huwag bubuksan. Kahit di ano nang mangyari. Ang pagbisita ni Aling Rosa kinabukasan, dumating si Aling Rosa, ina ni Lira. Bitbit niya ang mga dahon ng tanglad, asin, at abo. Alam ko kung anong hawak mo, sabi nito. Iyan ang pinagmulan ng kanyang anyo. Bago siya naging multo, bago siya naging demonyo, isa siyang ina. Iniwan ng asawa. Nilapastangan ng lasinggero. Pinagtawanan ng buong baryo. Napaluha si Carlo. Kaya siya naging ganon. Sagot ni Aling Rosa. At sa galit niya, ininom niya ang alak ng alaala pero sobrang dami. Sa halip na gumaling, nabuhay ang lahat ng kirot. At siya'y naging maila ang kainuman ng dilim. Pagpapasya ngayon, hawak ni Carlo ang boteng ito, ang tagay ni Mayla. Nakaupo siya sa harap ng kalan, sa gitna ng gabi, habang humahampas ang ulan sa bubong. Tapos na si Dondon, patay na si Lolo, pero paano kung may maila pa rin sa iba't ibang anyo? Paano kung kailangang balikan ang pinagmulan? Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing sunugin na lang ito, tapusin na ang kwento. Pero isang bahagi ang nagtutulak, buksan mo, Carlo. Alamin mo ang totoo. Ang alaala ng kamatayan, tinanggal niya ang alambre. Binuksan ang kandado. At dahan-dahang binuksan ang takip. Mabilis na kumalat ang amoy, hindi alak, kundi samyo ng bulaklak sa lamay. Tumulo ang likido sa kanyang kamay, at biglang dumilim ang paligid. Nagising si Carlo sa isang eksena ng nakaraan, isang batang babae, umiiyak habang nilalapastangan sa likod ng bahay. Isang lalaking lasing ang tumatawa habang sinasaktan siya. Isang grupo ng mga kabataan ang nanonood, walang ginagawa. Tapos, nakita niya ang sarili niya bilang bata, isa siya sa mga nanonood. Huwag, sigaw ni Carlo. Hindi ako ito. Pero narinig niya ang boses ni Mayla, nakita mo. At hindi mo ako tinulungan. Pagharap sa katotohanan, bumalik ang ulirat ni Carlo. Nangangatog ang katawan at ang bote ay natapon na sa sahig. Walang laman. Umiiyak siya, hindi sa takot, kundi sa hiya. Totoo, bulong niya. Bilang bata, nakita ko siya. At tumakbo ako, hindi ko siya tinulungan. Biglang sumilay ang isang imahe sa kanyang harapan, si Mayla, hindi na multo, hindi na nilalang ng dilim, kundi babae, duguan, umiiyak, nakaupo sa sulok. Carlo, kung noon pa lang ay may sumalo sa akin, hindi ako magiging halimaw. Pangakong paghilom, lumuhod si Carlo sa harap ni Mayla.
Patawad, hindi ko alam noon. Pero ngayon, nauunawaan ko. Ngumiti si Mayla. Ang sugat, kapag hindi pinansin, nabubulok. Pero kapag tinanggap, unti-unting naghihilom. At sa isang iglap, naglaho si Mayla. Hindi na may halimaw sa mata, kundi isang babae na sa wakas ay nahanap ang kapayapaan. Ang lihim ng alak sa huling pahina ng kwaderno ni Lolo, may nakasulat, hindi lahat ng tagay ay kasalanan. Minsan, ito ay paggunita. Minsan, ito'y paalala. Na bawat baso ay may kwento. At bawat kwento ay may multo, ngunit ang multong yon, minsan, ay tayo mismo. Tahimik ang baryo. Walang huni ng ibon, walang tawanan ng mga bata, at ang hangin ay tila nakikiramay. Mula sa pagkasira, pagkagulantang, at mga bangungot na sumubok sa kanyang pagkatao, si Carlo, ngayon, ay hindi na ang parehong binatang bumisita noon. Pagbubuo ng alamat sa tulong ng kwaderno ni Lolo, pinuntahan ni Carlo ang bawat bahay. Ibinahagi niya ang kwento ni Mayla, Dondon, at ng mga kasaysayang nakalimutan ng baryo, hindi para muling buhayin ang takot, kundi upang isalaysay ang aral sa likod ng dilim. Ang mga multo natin ay hindi laging nasa punso, wika niya sa mga kabataan. Minsan nasa konsensya. Minsan tayo mismo ang lumikha. Nabuo ang isang maliit na silid-aklatan sa dating bodega ni Lolo. Tinawag nila ito, Alak ni Lolo, mga alaala ng baryo. Ang bagong bantay dilim sa ilalim ng buwan, muling isinagawa ang panata ng bantay dilim, isang ritual na ginagawa lamang tuwing ang baryo ay may bagong tagapangalaga. Pinili ng matatanda si Carlo. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang unang umamin sa kanyang takot, kasalanan, at kahinaan. Sa seremonyang iyon, binigyan siya ng bagong kwaderno, walang laman, may pamagat, tagay ng katapangan. Punan mo ito ng bagong kwento, Carlo, wika ni Aling Mila. Mga kwentong hindi na kailangang maging multo. Ang gabing bumalik ang sigaw, ngunit sa gabing iyon, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Sa gilid ng sapa, nakita nila ang isang batang babae, basa, nanginginig, duguan ang paa. Nakita ko po siya, iyak nito. May matandang lalaki na kangiti, may hawak na bote, nilapitan ako, agad na bumalik ang kilabot sa puso ni Carlo. Hindi pa tapos. Ang multong walang pangalan hindi na si Mayla, hindi si Dondon. Isa itong bagong nilalang. Ang kanyang anyo, matanda, payat, puti ang buhok, pero matalim ang titig. Suot niya ang lumang barong ni Lolo. Nagkamali ako, bulong ni Carlo. Akala ko ako na ang huli, pero may isa pang naiwan, mula sa kwaderno ni Lolo, may isang pahinang hindi pa niya napapansin. Isa itong lihim na sulat, Carlo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nabantayan ang huling bote. May isang alak na hindi ko kailanman pinatikim, dahil ito ang aking pinakamasamang alaala. Kung mabuksan man ito, alam mo na ang gagawin. Paghaharap sa huling halimaw sa ilalim ng punong balete, naganap ang huling tagpo. Lolo, tanong ni Carlo, nanginginig ang tinig. Hindi sumagot ang nilalang. Umusok ang paligid, at biglang nagbago ang anyo nito, mula sa matanda, naging payat na batang si Carlo, umiiyak, hawak ang basag na baso ng alak. Nakalimutan mo ako, bulong nito. Ako ang batang bahagi mong tinakbuhan mo. Ako ang takot. Ako ang guilt. Ako ang tagay na hindi mo inamin. Ang tagay ng katapangan, hindi na lumaban si Carlo. Humakbang siya palapit sa anino ng sarili, inabot ang kanyang baso, at sa unang pagkakataon, walang takot, uminom siya. Kung ikaw ang bahagi kong tinakot ko, panahon ng tanggapin kita. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang anino'y naging usok at unti-unting naglaho.
Ang buwan ay muling sumilay sa kalangitan, at ang hangin ay muling kumalma. Pagwawakas ng sumpa kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa harap ng silid-aklatan. Sa gitna ay ang bagong itinayong monumento, isang rebulto ni Lolo, hawak ang isang baso ng alak, at may ukit sa paanan, sa bawat tagay may kasaysayan. Sa bawat kwento may kaligtasan. Nagpatuloy si Carlo bilang tagapagsalaysay, hindi lamang ng mga multo, kundi ng mga aral. Sa bawat pag-inom ng lambanog, nagsimula ang mga salaysay, hindi ng takot, kundi ng katotohanan, pagkilala, at paghilom. Epilogo, sa panibagong henerasyon makalipas ang ilang taon, isang batang lalaki ang lumapit kay Carlo, habang siya ay nagsusulat sa silid-aklatan. Kuya, totoo po ba yung kwento tungkol sa magandang kainuman? Ngumiti si Carlo. Totoo. Natakot ka po ba? Pero mas natakot ako sa sarili ko noong hindi ko alam ang totoo. Nag-abot ng baso ang bata. Pwede pong magtagay. Kumuha si Carlo ng juice. Pwede. Pero hindi lang tayo iinom. Magkukwento tayo. Para sa susunod, hindi na multo ang magpapaliwanag kundi tayo na mismo.